Sa tingin niyo na ho, ang Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, usapin ho tayo ng bigas. May nabibili na ho ba kayong mura-mura? Sinasabi 45 o 46 pesos na available. May mga nakikita ho ba kayo sa inyong mga pamilyan? Yun sa mga regular na bilihan po. Hindi ho dun sa mga Kadiwa Center kasi sa Kadiwa may mas mura pa. May 38 pesos nga yatang binibenta ho dun. Si Sir Jason Kainglet, ating makakausap sa umagang ito. Sir Jason, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ka-Ordit, sa lahat po ng nanonood ng kanyang programa. May mga available na may nakita nga ako parang 42 o 40 pesos sa mga Kadiwa Center, iba't ibang klase. Pero yung mga huli kasi, yung mga nasa 45 pesos. Pero doon sa mga regular na pamilihan, parang hindi pa rin tayo makakuha ng mas mura at yung mga imported na bigas hindi pa rin nakakarating sa kanila. Ano inyong monitoring dito sa sitwasyong ito natin ngayon, Jason? Sa atin pong monitoring, Ka-Ordit, tama po sila. Mataas pa rin yung presyo. Meron tayong nakikita ng 45, 47. Pero yung ating mga mamimili, lalo na yung mga nanay, hindi siya bibilhin kasi mga durog at iba ang kulay. Mas piniprefer pa rin nila yung mas mahal kasi tayo po kasing Pinoy ay kung basta masarap ang kanin, kahit walang ulam, okay na. Ang monitor natin po hanggang ngayon, nawawala po or very limited yung nagbebenta ng regular meal. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi na diyang nasa 45, 47. Wala po talaga tayong halos makita. Kung meron man, ang sabi ng mga tindera sa atin, mga 5 kilo lang ang nabebenta per day. The rest, yun na pong well-milled at mga special rice. Yun po yung nakakalungkot hanggang sa mga panahon ngayon. Ayoko mangisipin, pero lahat tayo positibo dito sa pagbababa. Yung Executive Order number 62, pagbaba ng taripa sa imported na bigas dahil umasa tayo na talagang sa lalong madaling panahon ay matutugnan. Although unti-unti naman at katunayan sa naging pinakaling inflation rate ay bumagal ang ating inflation dahil daw sa pagkakaroon ng murang bigas. Pero napaka-limitado pa rin ngayon. Parang hindi pa rin natin siya, ibig sabihin parang hindi pa rin tayo magiging kampante na tutulog tayo, pagkagising natin, andyan lang ang murang bigas. Opo, tama po, Ka-Orly. Ang significant po sa ating monitoring dahil mismong Bureau of Customs po ang nagsabi, since July effectivity ng EO, 6.02 billion na ang nawala sa government. Ibig sabihin, malaki yan. Ito po yung foregone revenues, Ito yung mga dahil sa pagbawas ng taripa, pero hindi mo siya nakikita sa presyo ng bigas. Ibig sabihin, itong 6.02 billion saan napunta? Kung hindi sa presyo ng bigas, alam na po natin kung saan napunta. Yun po yung nakakalungkot. And then, pangalawa po, yung monitoring natin sa totoo lang, since kahit early August, October na ngayon, yung pumapasok po na imported, pag talagang kinwenta mo sa tamang presyohan, meron ka nang makukuhang 42, 44. Ibig sabihin, retail price na yun, imported, magandang quality. Ibig sabihin, 5% broken. Ito yung well-milled na, tsaka special rice. Pero sa palengke, ang imported, naglalaro pa rin sa 50 hanggang 55. Yun po yung nakakalungkot. Sinabi nila, bababa. Bababa talaga yung landed cost ng mga importers. Pero sa palengke, hindi po talaga nagre-reflect at mataas pa rin po ang presyohan ng bigas. Meron bang dapat tayong gawin para maiwasan yung ilan yung binabanggit niyo, Sir Jason, kanina, 6.02 billion? Anong nangyari dun sa perang yun na nawala? Na hindi napunta sa gobyerno, hindi napakinabangan ng gobyerno? Oo nga po, dahil sinabi nila nung una po, kaya nga sinabi nila pag bumaba ang taripa, bababa ang presyo. Kasi nga po ang sinasabi natin, hindi naman reflective yung nakukuhang presyo ng importers at binebenta ng mga exporting countries tulad ng Vietnam sa presyohan po natin pagdating sa palengke. Meron talagang disconnect at yun po yung sinasabi nating reality, hindi naman po ipinapasa ng importer yung natitipid niya sa mababang taripa para po sa kapakinabangan ng consumers. So, yun po hanggang ngayon po talagang hindi nangyayari. So nangangahulugan ito, Sir Jason, na kung pag-uusapan ngayon itong visa ng ilang buwan ba to? Ang alam ko 6 months, so 5 to 6 months lang dapat itong ipaiiral habang meron tayong problema sa supply ng bigas. At kung matapos ito, dapat nang ibalik at wag nang i-extend pa itong bawas sa taripa sa imported rice. Opo, actually, isa po sa ating pagtutol dyan dahil itong EO, ginawang permanente. Ang EO dapat pansamantala. Kasi 4 years pala eh. ito, EO 62. 4 years po hanggang 2028. So para siyang permanente talaga. Dapat pala 4 weeks lang. Tama po. Tapos meron silang sinasabing review every quarter.
Actually, nakausap na natin ng NEDA. Ang sinabi nila sa atin, baka raw pagbigyan pa sila dahil hindi raw kaagad-agad bababa talaga yan. Sabi natin, ipinangako nyo nga, July, bababa ng 5 to 6 pesos. Ngayon, October, sasabihin nyo, mag-antay pa tayo at hindi naman kaagad-agad bababa ang presyo. Kako, pinangako nyo yan. In fact, kahit ang presidente ang sinabi mismo sa pagpirma sa EO, bababa kaagad ang presyo ng bigas. 3 months after po, ka-ordi, talagang hindi mo makikita yung sinasabing pagbaba. Parang ngayon pa lang siguro makikita ho natin o hindi pa naman gaano talagang mapapansin kung anong naging resulta ko nitong EO62 na ito, Sir Jason. Ang ginagawa ng DA ngayon, sabi natin, yung maraming paraan kamukha yung ginagawa niya, directly siya buying sa mga farmers, talagang pagka-directly kang namili at ikaw na rin na magbenta, normal po na meron talagang pagtapes dahil mababawasan po yung layer sa pagbebenta mo. Pangalawa ka, Orly, ito po ang hindi napapansin pa ng ating mga consuming public, bumagsak po ang farm gate from 25 to 30 pesos. Ngayon po ang bilihan ng basa, nasa 15 po hanggang 17. So halos cost of production po ng ating farmers at may natural po talagang pagbaba ang presyo ng bigas by December, January dahil peak harvest po. Ibig sabihin, dadagsa yung local production natin kasabay ito nung 4.6 million na imported na bigas this year. Talaga pong sobra-sobra ang magiging presyo sobra-sobra po ang ating bigas. Bababa ang presyo niya dahil nga babaratin po ang ating farmers. Yun po yung yun po yung kabilang mukha nung EO number 62. Ang bumaba, farm gate, hindi presyo ng bigas. Yun po ang medyo malungkot ka, Orly. Parang iba pa rin talaga, Sir Jason, kung pagtutuyo na mas malaking pansin yung ating local production. Sana lang mapansin niya dahil hindi mo masamang isipin yun. Nung nakausap natin nung mga nakarang mga araw kasi mga grupo ng magsasaka, binabagit nila. Total, marami-rami naman. At napapakinabangan naman yung mga grupo ng mga importer, yung mga private sector na binibigyan ng permit para mag-import. But hindi pagsamasamahin at ipul lahat ng resources at tumingin ng mga lugar, yung malaking bulto na sakahan, suportahan, pondohan, at yun ang alagaan para meron tayong sapat na supply na bigas at kaya pang mapababa ang presyo ng bigas. Sa tingin ninyo, Sir Jason? Tama po yun. Ang sinasabi ka natin, pababain mo yung kanyang gasto sa produksyon, yung patubig niya maganda yung binhi, tapos yung abono, yung mga pesticide, magmura, at eventually po, pag lumaki ang ating farmers, kasi sa ngayon po, nasa 4.2 metric tons per hectare lang. Gawin mo lang 5 metric tons per hectare ka-Orly. Talagang sapat-sapat ang harvest niya, mas kikita siya at hindi na po talaga natin kailangang mag-import ng ganong kalaki. Kasi nga po right now, nagko-compete na po ang import sa ating local production kaya nababarat po ang ating farmer. Kaya ang panawagan din natin kay Secretary, nagsabi naman siya, ang floor price ng NFA ay 23. Sa 23 na farm gate po, okay na ang farmers natin kikita. Huwag namang 17, 18, talagang palugi po. Luging-lugi po talaga. Alright. Sir Jason, maraming salamat sa ulitin po. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Ka-Orly, at maraming salamat po sa panahon ibinigay. Sa ulitin po, Sir Jason Kenglet, Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG.